Hanggang ngayon, si Harry Roque ay nagtatago pa rin. Oo, nagtatago pa rin siya. Hindi lang yun, no? Buti sana kung nagtatago lang siya. Ang problema, hindi lang siya nagtatago, iniinis pa niya ang kapulisan. Yun yung pangit dun eh. Oo eh. Naglabas ng statement ng PNP tungkol dyan. Ito yung sinabi ng PNP. Sa mga nagtatago kay Harry Roque. Anong sinabi ng PNP? Ito sinabi niya. Sana. Babalaan natin doon sa mga nagkakanlong sa mga wanted persons. Yung mga pinaghahanap ng batas not only kay Attorney Harry Roque at iba pa pong high-profile individuals, meron kayong mabigat na kakaharaping kaso sa pagkakanlong na alam nyo pong pinaghahanap siya ng batas. Alam nyo mga kotsero, meron pala kasing ganito. Apparently, ito pala si Harry Roque, palipat-lipat ng bahay, nakikitira siya sa mga kaibigan. Paano nalaman? Sinabi niya sa live niya. Medyo weird ka doon, Attorney Harry Roque, promise. Kung napapanood nyo man itong live stream natin. Medyo weird ka doon sa sinabi mong yun. Bakit mo inamin na nagtatago ka kasama ang mga kaibigan mo? O dinadamay pa sila sa kalokohan mo? Nadamay pa yung mga kaibigan mo sa kalokohan mo? Diyos ko! Ito yung balita. Lea, ano yung ibinigay na babala ng PNP kay Attorney Harry Roque? Magandang tanghali sa iyo, Aga. He can run, but he cannot hide forever. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa tila pangantiyaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga otoridad na patuloy na naghahanap sa kanya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap kay Roque, kaya't naniniwala sila na babagsak din ito sa kamay ng mga otoridad. Sure, for sure. For someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Yun, no? Nagbabala din si Colonel Fajardo sa mga taong tumutulong para makapagtago si Roque sa mga alagad ng batas. Aniya, mahaharap ang mga ito sa kaso sakaling mapatunayan na nagkakanlong sila ng mga pinaghahanap ng batas. Nauna nang inamin ng PNP na nakatanggap sila ng impormasyon na nasa Region 3 at Region 4A si Roque, subalit ng puntahan ng mga pulis ay nagnegatibo ito. Nauna nang ipinagmalaki ni Roque na gumagamit siya ng mga kaibigan sa pag-upload ng kanyang mga broadcast video at nag-iiba-iba din siya ng lugar upang hindi matunto ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook page naman. So, ibig sabihin, nagla-livestream siya sa mga bahay ng kung kani-kanino? Hindi siya nahihiya? Ba't mo ginagawa? Ba't mo dinadamay mga kaibigan mo sa kalokohan mo? Nakakahiya? Parang di abogado? Dapat talaga ma-disbar na to si Harry Roque. Imagine, dinamay pa niya mga kakilala at kaibigan niya sa mga kalokohan niya. Walang isip-isip. Basta pugante ako. Para sila nagpapanahon na kayo ngayon ni Kibuloy. Wala na kayong pinagkaiba ni Kibuloy. Iginiit ni Attorney Roque na walang bisa dahil labag sa batas ang utos ng Kamara na arestuhin siya. Kaya naman, karapatan aniya niya na lumapit sa Supreme Court para sa writ of amparo para siya ay proteksyonan at certiorari na naglalayong questionin naman ang gawain ng gobyerno na umano'y pagmawalabis sa kanilang jurisdiksyon. Malaki aniya ang pagkakaiba ng pugante na lumabag sa batas at pugante na iniutos lamang ng mga politiko ang pag-aresto. Aga? Baka mga kaibigan niya yun noon dun sa mga NPA siguro, nung dilawan pa siya o nung parte pa siya ng mga aktivistang grupo, baka dun kasama. Pero mga kotsero, ito pong babala ng PNP, sinabi ito bago lumabas yung decision. Bago lumabas yung decision ng Supreme Court kanina. At ito na nga. Kasi alam nyo mga kotsero, ito si Harry Roque nagsabi to eh. So dapat usapang lalaki to. Usapang may bayag. Total naman,
Mahilig siyang magsabi ng bayag-bayag. Di ba? Si ano daw, si Amy Marcos daw, may bayag. Si Sara Duterte daw, may bayag. O, mahilig naman pala siya sa bayag eh. O di dapat siya rin magkartubuan ng bayag. Ganito. Bakit? Kasi, nagsabi itong si Harry Roque, ang sabi niya, susuko lang daw siya kapag naglabas na ng desisyon ng Supreme Court. Eto, naglabas ng desisyon ang Supreme Court. Anong sinabi? SC, Supreme Court denies Roque's protective writ request. Ayan na. Ayan na. Konting background. Ang writ of amparo, mga kotsero, ay isang special writ. Oo, it's a special civil action na hinihiling sa Korte Suprema para kung ikaw ay under threat. Oo. Ang iyong life, security, and property ay under threat. Under threat from state agents. Sabihin, special to mga kotsero This is only applicable kung yung nagbibigay sa'yo ng threat ay state agents. Hindi ka kailangan protektahan sa Kamara de Representantes. Oo, walang agent of the state ang gustong pumatay sa'yo. Walang threat. Walang credible threat. Oo, sa iyong buhay. SC denies Harry Roque's amparo petition against House Quad Committee. Yeah, the Supreme Court has denied Attorney Harry Roque's petition for the issuance of a writ of amparo against the House of Representatives Quad Committee. Yan, wala doon ganun. Walang writ of amparo na ibibigay. Roque had sought the High Court's protection after the Quadcom cited him in contempt for his failure to attend several hearings. He also did not submit some required documents. Oo. Ngayon mga kotsero, kung babalikan niyo yung mga vlogs natin tungkol dito sa writ of amparo, if I'm not mistaken, binanggit ko to doon sa vlog natin tungkol sa writ of amparo. Yung nag-file siya ng writ of amparo. Pinag-usapan natin to. If I'm not mistaken, ang sinabi ko doon, parang malabo yata yun. Parang malabo yatang umubra yung writ of amparo. Bakit? Kasi number one, wala namang threat from an agent of the state, number one. Pangalawa, mga kotsero, is the separation of powers. Oo. Kasi ang may primary jurisdiction dito sa kasong ngayon tungkol sa Quadcom ay hindi ang Supreme Court. Oo. Ang primerong may jurisdiction sa ngayon dito sa issues related to the Quadcom is yung House of Representatives. Specifically the committee. The committee kung sinong dumidinig nitong kaso niya sa Quadcom. Hindi pala kaso, nitong dumidinig ng hearing sa Quadcom. Yun na nangyari. Ibig sabihin, hindi pwedeng amparo. Yan. A petition for writ of amparo is a remedy available to those whose rights to life, liberty, and security are violated or threatened with a violation by an unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. Pwede pala sa private individuals. Hindi ko ano yan Para na-skip ko to sa pagbabasa ko But anyway, pwede pala sa private individuals. Pero in this case, mga kotsero, it is, ang inaakusahan ni Harry Roque is a public official or employee. Bakit public official? Kasi mga kotsero, ano bang tawag dun sa Quadcom? Di ba? Committee sila under the House of Representatives. Therefore, being elected officials, they are public officials. So, ang gusto kasing sabihin dito ni Harry Roque, pinagbabantaan ako Pinagbabantaan ng buhay ko, ang aking seguridad. Oo, pinagbabantaan ng Quadcom. Sino kaya sa Quadcom? Ang nagbabanta. Oo, nagpapalusot lang siya. Tinatry niya akong lulusot. Ganun Naninigurado si Harry Roque. Titignan niya, makakalusot kaya ako? Ganon.
The court clarified that the scope of a writ of amparo is limited to extralegal killings and enforced disappearances or such threats which are not present in this case. Ayan. Yon. Hindi naman daw under threat ang buhay ni Harry Roque. Hindi naman siya potensyal na pwedeng maging biktima ng enforced disappearances. Oo. Oh, hindi ka naman, paano ka magiging desaparecidos? Ikaw yung nagtatago. Diba? Paano ka magiging desaparecidos? Ikaw yung nagtatago? My goodness. Ganun lang yan. Tinanong din si Congressman Ron Salo kanina. Oo. Hindi ko alam kung alam nyo na. Pero hindi pala to ang first time na nagbanggaan si Ron Salo at saka si Harry Roque. Matindi to. Oo. Nagbangayan ang magkapartido at magninong na sina Kabayan Party List Representatives Harry Roque at Ron Salo. Ang sabi ni Salo, tinanggal na raw sa Kabayan si Roque. At si Roque, umalma. Tinutukan niya ni Tina Panganiban Pero. Tumitindi ang away ng dalawang kinatawan ng Kabayan Party List sa Kamara. Inilabas kanina ni Representative Ron Salo ang resolusyon ng Board of Trustees ng Kabayan nitong January 12 na nagtatanggal kay Representative Harry Roque bilang kinatawan ng Kabayan. Yung decision ng Board ng Kabayan, it's really removing Attorney Harry Roque as a member of Kabayan Party List. So consequently, kung hindi na siya member ng Kabayan Party List, he has no reason to represent Kabayan Party List here in Congress. Kine-question ito ni Roque. Null and void po yung decision na yan na nagtatanggal sa akin sa Kabayan Party List dahil ang mga bumoto naman po dyan hindi po talagang mga membro ng Executive Committee ng Kabayan Party List. Nagtataka kung paano sila magkakaroon ng ganyang pagpupulong na hindi ba lang nagbigay ng notice sa akin. Ako po ang first nominee ng party list ng Kabayan. Nagtataka rin si Salo kung bakit di kinikilala ni Roque ang desisyon ng board ngayon, gayong kinilala raw niya ang otoridad nito nang inominate siya nitong kongresista. This is the same board that nominated him. It's more unfortunate that he acknowledges the authority of that particular board at the time when he needed. But he questions now because he is being made accountable. Magkaibang sinasabi ni Sabi ni Kong Ron Salo, nung kailangan mo kami sa party list, nakikinig ka sa amin, okay ka sa amin. Oo, tapos ngayon hindi mo na kami kailangan, biglang kukwestiyonin mo kami. Patay, huli. Parang ganyan din yung Quadcom eh, oo. Ganun eh. Nung nandito ka, bait-bait mo, bait-baitan ka, tapos ngayon, wala ka sa Quadcom, ganyan-ganyan ka. Ikaw yun lang ako magbibigay ng kung ano-ano, tapos ngayon, hindi ka sumusunod. Doon naman yan. Oh, gano'n. So, gawain pala talaga ni Harry Roque yan. Oh, tuloy natin. Salo at Roque na pinagmula ng kanilang alitan. Sabi ni Salo, marami raw ginagawa si Roque na kontra sa interes at advokasya ng kanilang party list, gaya ng pagsusumite ng listahan ng mga proyekto sa DPWH at pagkontra sa confirmation ni Health Secretary Pauline Ubial. Si Roque naman, sinabing sinisisi raw siya ni Salo sa umunoy pagkalat ng balitang kinasuhan si Salo, kaugnay sa umunoy anomalya sa plaka ng mga sasakyan at sa pagkwestiyon ni Salo sa pagtatanong ni Roque kay Ronnie Dayan sa pagdinig doon ng Kamara na tila kumakampi raw si Salo kay Senator Laila de Lima. Sinampahan pa ng disbarment case ni Salo si Roque na kanyang ninong at dating guro. Si Roque, naghain naman ng petisyon sa COMELEC para resolbahin ang sigalot sa kanilang party list. May tsansa pa kayang magkabati sila? We'll see. Of course, we're always open. Naku, nasa COMELEC na po yan. Diba, si Harry Roque naging spokes ni Digonggong nung nauna, noong 2016. Oo. Tapos, bigla siyang nag-resign kasi tumakbo siyang, if I'm not mistaken, tumakbo siyang kongresista eh. Ito yata yun. Tumakbo siyang kongresista. Tapos, after nun, bumalik siya kay Digonggong after. If I'm not mistaken, nung naalis na siya dito sa Kabayan Party List, pagkatapos siyang tanggalin dyan, saka siya bumalik. O gusto mong magpaka-alakibuloy na maghahamon ka, kasuhan niyo ako! Ayan.
kinasuhan nga si si Kibuloy. Asan siya ngayon? Naka-detain. Yan. Naka-detain. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Anyway, mga Konchero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel at paki-follow na rin po ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating bansa, sa ating sa bansang Pilipinas, at sa everything else. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?